others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Delighting the Lord for His goodness.
The words of the Lord are true, and all his works are dependable. The words of the Lord are true, and all his works are dependable. The Lord loves what is righteous and just. His constant love fills the earth. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. All you people of the earth, all you people of the earth, all you people of the earth. When he spoke, the world was created. At his command, everything appeared. When he spoke, the world was created. At his command, everything appeared. But his plans endures forever. His purposes last eternally. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. All you people of the earth, all you people of the earth, all you people of the earth.
Glory to God, hallelujah. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa lahat ng ating mga kapatiran na laging sumusubaybay sa ating pang-umagang GMJ. Glory to God, good morning Jesus. Yes, good morning mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos sa umagang ito. At bago tayo magsimula, nais ko munang basahin ang memory verse of the week, Colossians 3:3, New King James Version, for you died and your life is hidden with Christ in God. Sa Tagalog version. Sa Tagalog version, narito mga po, kapatid, narito. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Purihin ang Panginoon para sa ating opening prayer. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na muli ang presensya mo ay nasa amin. Pagpalain mo po ang mga oras na ito sapagkat nais namin mabigyang kaluguran ang iyong mga banal na salita at bigyan mo ng buhay ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na katuwang namin upang makapagturo kami ng may kapangyarihan. Salamat po muli na ang kapangyarihan na ito ay manggagaling sa iyo at hindi sa aming sarili. We give you the honor, we give you the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Para po sa ating pagpapatuloy na ating pag-aaral sa sanctification, narito tayo sa The Kingdom of God. At tinatalakay naman natin ngayon mga kapatid, natapos na tayo doon sa marami nating mga topics na kung ano ang gagawin natin kapag tayo ay nasa Kingdom of God. At tayo naman ngayon ay naririto na mga kapatid sapagkat pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan at dinalang niya ngayon tayo dito sa kaharian ng ating Panginoon na kung saan dito po ay pinoprocess yung ating sanctification. We are now in the sanctification process ng ating buhay at yan ay magaganap sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, mayroong importante tayong responsibility bilang mga manggagawa. Alam niyo po kung ano, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Worship. Kaya yung ating title para sa ating pag-aaral ngayong umaga ay Worship the Lord in the beauty of His holiness. Matatagpuan natin dito sa Psalm 96 verse 9 at saka sa Psalm 29 verses 1 up to 2. Basahin ko muna mga kapatid, no? Psalm 96 verse 9. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Sa Tagalog, kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. At sa awit 29 verses 1 to 2, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Sa Tagalog version. Sa Tagalog version, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Glory to God. Napakagandang mga Bible verses, mga kapatid. Ano ba itong tinatawag nating beauty of holiness? At paano natin sinasamba ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan? Itong praise na worship in the beauty of holiness na matatagpuan natin sa Psalm 96 verse 9 at saka Psalm 29 verses 1 up to 2. It emphasizes, ini-emphasize po nito mga kapatid, na ang pagsamba ay mabuting ialay natin, ibigay natin sa ating Panginoon with all reverence, with all purity of the heart, with a heart devoted to Him, reflecting His own holiness. That means kapag tayo ay lumalapit at sumasamba sa ating Panginoon, we recognize His majestic power, ang kanyang katangian, His awe-inspiring nature, striving for holiness. We ourselves, we are striving holiness. Kaya nga tayo ngayon ay nandito sa sanctification process ng ating buhay. At maalala ko nga pala mga kapatid, meron tayong awitin regarding this topic as a Brother Arnold. Awitin natin, Brother Arnold! Mag-iisa po kayo mga kapatid. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation.
I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. One more time. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. One thing I desire is to see your face and to behold the beauty of your holiness. One thing I desire is to seek your face and to behold the beauty of your holiness. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. You alone, oh God, is my salvation. You alone, oh God, is my salvation. Okay, gandang awitin. Awiting para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Glory to you, O God. Wonderful, amazing, wonderful God. Tunay na dakila ka, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Dinadakila ka namin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Glory to God. Hallelujah. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ano nga ba itong tinatawag nating the beauty of God's holiness? Alam niyo po, itong Psalm 96 verse 9 is a part of a larger section. Mahaba yung Psalm 96 from verses 1 up to 13. Ang salmista na si David, tinatawagan niya ang mga pamilya ng lahat ng pamilya. To give glory and honor and strength to the Lord, bringing offering to Him, entering His courts. It highlights God's unique holiness, urging everyone on earth to tremble before Him and recognize His authority and sovereignty over all of us. Ano nga yung meaning nitong Psalm 96 verse 9? Oo. Ang salmista ay tinatawagan lahat ng tao na, of course, yung entire world, no, to give proper worship to God. Because of His divine nature and the miracles He has done, mga kapatid. Tandaan natin, the Lord deserves to be praised. May mga tinatawag tayong other so God, yung mga ibang mga gods, yung idols lang yan na wala tayong maasahan, no? Kaya those who celebrate the Lord should celebrate His holiness, kapangyarihan at paghuhukom, mga kapatid. Kaya ano ba ang tinuturo nitong awit 96 sa atin? Ang awit 96 ay isang tawag na pagsamba sa Diyos na hahatol sa mundo. Ang Diyos ay karapat-dapat sambahin mula sa kanyang mga tao, mga mamamayan at mga dayuhang bansa. And of course, siya ang tunay na Diyos sa mundong na punong-puno ng Diyos-Diyosan. Siya ay inilalarawan sa awit 96 na may mga pang-uri tulad ng maningning, maluwalhati, banal at matuwid. Amen. Kaya ito pong Psalm 96, particularly yung Psalm verses 1 up to 9, tinatawagan po tayong lahat na sambahin natin ang ating
Panginoon. Itong section na to ay nagsasabi na umawi tayo sa Panginoon. Sabihin natin ang tungkol sa ating kaligtasan. Ipahayag natin ang kanyang kaluwalhatian. Magbigay tayo ng maluwalhating sigaw, awit, pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin si Lord, yan po makikita natin. Mga kapatid, binabanggit po iyan. Yung pambungad na panawagan na umawi tayo, sing a new song to the Lord. Ito po ay nagpapahayag na gumawa tayo ng mga bagong awitin, awitin ng paghanga, awitin ng pagsamba para sa ating Panginoon. Ang tunay na dakila ang Diyos, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na lumika ng lahat ng bagay. Tayo ay nilika ng ating Panginoon. Kaya't mabuti at marapat lamang na siya ay ating kilanlin at siya ay sambahin, siya ay ating purihin. Tanging iisa lamang ang Diyos. Ang mga iba na dinudiyos ng iba ay walang buhay. Kaya nga ang tawag sa kanila, Diyos-Diyosan. Ngunit isa lamang ang tunay na Diyos na dinadakila nating lahat. And let us worship Him in the beauty of His holiness. Kaya yung pagpupuri natin, napakarami. Pag binasa niyo po ang Salmo, napakarami po ng mga chapters na tumutukoy sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. The only one true Lord of heaven and earth, the maker of all things, our Lord God in heaven. Kaya yung Psalm 96 verses 4 to 6 nasa saad, si Yahweh ang tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya'y kagandahan ay sa templo mamamasdan. Kaya nga binanggit nga yung Diyos-Diyos. Ito po nga, the Psalm originated in a time na ang lugar at oras in which many desires were, many deities were recognized. Yung mga, ito yung panahon na napakarami ng mga idols nila. Yes, oo. Kaya nga every nation had its gods and claimed them to have sovereignty. Kaya yung mga the Babylonians, for example, declared that their chief deity, Marduk, created the earth and ruled over it. Yun ang paniniwala nila nung araw. Na si Marduk ang nag-create ng mundo and ruled over it. At siya ang nangunguna at namumuno. Pero hindi naman yun ang katotohanan. Kaya yung Psalm 96 verse 5 declares that Marduk and the other gods are merely idols, mga kapatid. Yes. At sinasabi dito, only God was real and powerful and therefore worthy of praise. Yes, karapat-dapat na purihin. Kaya nga, with this claim, Psalm 96 stands close to Isaiah, who proclaims that Israel's God is the true creator and only this God has sovereignty over the earth. Kaya kung babasahin natin yung Isaiah 40:18-20, ganito po ang sinasabi, saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino nyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imahing ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya matutulad sa ribultong kahoy, matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, ni nilililok upang hindi tumba at mabibili lang sa murang halaga. Amen. Kaya itong Psalm, ang awit 96 verses 7, ay halos magkapareho dito sa awit 29, talata 1 at 2. Kaya habang ang awit 29 nakalagay sa makalangit na kaharian, kasama ang panawagan nito sa mga nilalang sa langit na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Ang awit 96 ay tumutukoy sa mga nagtitipon sa makalupang templo. At sa katunayan, inaanyahan ng awit 96, talata 7 hanggang 9, ang lahat ng sangkatauhan na ibigay ang lakas at kaluwalhatian sa Panginoon at mag-alay ng kanyang mga
Sa sa kanyang kanyang hukuman. mga hukuman ng pagsamba na angkop para sa sovereignty of God, mga kapatid. Kaya itong the beauty of God's holiness refers to the captivating, and attractive nature of God's holiness. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na appearance, pero ito yung panloob na kagandahan at kalinisan, kabanalan ng karakter ng Diyos. Holiness is the defining attribute of God. Makikita natin, mababasa natin, napakarami dito sa Biblia, binabanggit ang Diyos natin na dakila ay banal. Ibig sabihin, dalisay siya, transcendent. Kaya sinasabi nung awit 96 verse 9 at pati yung 1 Chronicles 16:29, nag-uutos, sambahin ng Diyos sa kanyang kagandahang kabanalan. Ito po ay isang mabuting ilagay natin sa kaisipan, ipamuhay natin, lagay natin sa ating puso. God deserved to be praised and worshiped. Itong beauty of holiness, ito ay patungkol din, nagpapahayag din ng radiance, kaningningan, ng purity, ng karakter ng ating Panginoon. These should be worshipped with reverence and awe. This should characterize our worship. Ito po ay kabaligtaran ng impurity and sinfulness of the world. When we worship God, let's worship Him, recognizing His glory with humility, with a heart full of wonder, and I desire to see Him and to seek His face. Kaya you see, yung root meaning po nitong word holy is to cut off and to be separated. Kaya sa Psalm, dito sa Psalm 96 at binasa natin sa Psalm 29, dito po ay nahahayag na ang Diyos natin is really separated from sinfulness. Wala pong bahid ng anumang pagkakamali. Tunay na dakila and pure ang ating Panginoon. That's why we believers, we followers of our God, should worship God and only God, the true and only God. Others are only idols, which God Himself has created. So, we have to worship God in the beauty of His holiness. When you recognize the holiness of God, hindi mo siya mawo-worship. I want you to remember the transfiguration. Read again the transfiguration in the book of Gospels. Dito makikita natin, nandoon ang tatlong apostles at nandoon ang ating Panginoon. At nakita nila ang kaningningan ni Jesus, so white, so bright. Na sila mismo ay nagulat sa kanilang nakita. At kanilang ninais, sama-sama na po tayo dito, Panginoon, sabi nila. At gagawa kami ng ating tahanan dito, o ating malulugaran o ating matutulugan. Kung mapapansin nyo, I want you to vision this. Yung kaningningan ni Jesus is something that no earthly word can be used to explain the brightness of Jesus Christ. Paano mo makikita, paano nakahayag ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng Diyos? You know how it is? Yung kanyang brightness. Yung liwanag na lumalabas, yung kaningningan na nagpapahayag ng kaluwalhatian, ng kabanalan ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin, banal lang ating Diyos. God is so holy. Yung white, yung brightness na lumalabas kay Jesus Christ, it's coming out from the inside of Him. It is holiness na siya pong lumalabas sa buong pagkatao ng ating Panginoon. You cannot but recognize and worship and honor and become awesome in front of Jesus. He's so great. He's so wonderful. I want you to vision that, my dear people of God. I want you to see how holy is God.
That's why it is our responsibility, worship the Lord in the beauty of His holiness. 1 Chronicles 16:29 says, Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. O worship the Lord in the beauty of holiness. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Kaya nga, as we begin our, sa lahat ng bagay. Pagbagong taon, di ba usually gumagawa tayo ng mga resolution. You know, one of the most magandang resolution natin pagkabagong taon, this year, talagang ako ay sasamba na. Well, kung paminsan-minsan, yung buhay natin, may pagkakamali, di ba? We're focused on our daily living. Siguro maganda kapag bagong taon, ang isa sa mga promises natin sa ating sarili at sa ating Diyos tunay na akong sasamba. Sasambahin ko na ang ating Panginoon, bibigyan siya ng glory, whatever I am doing, ano man aking ginagawa, ano man ang iniisip, bibigyan ko ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa tulong ng banal na Espiritu, of course. Oo, with the guidance and the power of the Holy Spirit. Napakaganda po yan na maging panuntunan natin sa buhay natin. Ano ba yung holiness in one word? Narito po mga kapatid. Holiness is sanctity. The quality of being holy. Sanctity. Ang kanyang synonyms, saintliness, godliness, blessedness, kabanalan, kalinisan, kapuri-puring kabanalan, kahanga-hanga. Kaya worship the Lord in the beauty of His holiness. You know, holiness is the antithesis of sin. Ang kabaligtaran ng kasalanan. Holiness is direct contrast from the ugliness of sin. Sin is deformity. Sin is repulsive, repellent to the infinitely pure God. Kaya mga kapatid, iwasan po natin ang kasalanan. Ito po ay kabaligtaran ng kabanalan. Kaya tayo ngayon ay inaanyayahan, sinasabi, binobroadcast ng salmista, oh, let everyone tremble in the presence of God and worship Him in the beauty of His holiness. Holiness is lovely in the sight of God. Kapag tumitingin ang Diyos sa atin, tumitingin siya sa atin ng may kasiyahan, lalong-lalo na kapag nakikita niyang nandoon yung pagsisikap natin na tayo rin ay mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga tayo ngayon, paulit-ulit natin sinasabi, we are now in the sanctification process ng ating buhay. Bigyan nating pansin ang mamuhay ng may kadalisayan. Sikapin nating mamuhay tayo ng may kabanalan sapagkat sinabi ng Diyos, be holy because I am holy. And when you look at God, when you look at Jesus, and He reveals Himself in the beauty of His holiness, you cannot but give wonder and awe to God. He is so pure, He is so great, mga kapatid. It is His true nature, and that is to be holy. That's why God is glorious in His holiness. Exodus 15, verse 11. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha. Sa mga Himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Walang katulad ang Diyos. Walang katulad ang Diyos. Tunay siyang dakila. And His holiness kamangha-mangha, mga kapatid. And maybe one of the simplest way we can describe the beauty of holiness is i-contrast natin yan sa kung ano man ang bagay na meron sa mundo tulad ng nature, sa mga tao, sa uri ng buhay natin. Unang-una makita po natin ang kabanalan ng Diyos, hindi po yan madaling ma-perceive ng mga tao. Nakikita natin, marami tayong nakikitang mga magagandang halaman, magagandang mga creations, magagandang kilos paggalaw, magagandang mga accomplishments, maraming mga architectures, but nothing can compare to the beauty of the holiness of God. Kaya sino mang tao ang nakaugnay kay Kristo, tunay tayong mamamangha. Kaya ang nais ng Diyos,
mamuhay din tayo ng may kabanalan. At ang gusto ng Diyos, ang kabanalang ito ay magampanan natin araw-araw. At ito'y magagampanan natin kung tayo ngayon, nung tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin ngayon, sanctification process, we are now in the kingdom of God. At pinag-aaralan natin, worship the Lord in the beauty of His holiness. And Jesus is the emblem of God's beauty of holiness. Emblem means representation, the image. So Jesus is the figure of God's holiness. Kamangha-mangha talaga ang ating Panginoon. And secondly, the beauty of holiness is real and genuine. Kung sa mga Diyos-Diyosan, wala po sila nito, mga kapatid. Tanging ito ay sa Diyos lamang. Kaya mga kapatid, pangalawa, kaya yung pangalawa natin, the beauty of holiness is real and genuine. Ito po ay katotohanan. Katotohanan na nire-reveal ng Diyos sa ating lahat. Pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kamangha-manghang may kagandahan ng kabanalan. Ang kagandahan itong mga kapatid, i-recognize natin. I-recognize, kilalnin natin ang ating Panginoon. Tunay siyang dakila. Tanging siya lamang ang may ganap na kabanalan. At yan ay kanyang inihahayag sa sanlibutan. At pag tiningnan natin, binemeditate natin silently into our hearts. Look at everything that God has made. God has created. You will see the beauty of His greatness, the amazing sovereignty, the amazing power of God, and most of all, ang kanyang kabanalan na hahayag sa lahat ng kanyang nilikha. At ang sinumang tao na sa kanya ay humahanga, at sinumang tao sa kanya ay nagbibigay ng parangal, ay kanyang binibigyan ng mga pagpapala at kanyang iniingatan. And ikatlo, the beauty of God's holiness is abiding. The beauty of God's holiness is abiding. Ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ay kumakatawan sa isang pangmatagalan at hindi nasisira at kanais-nais na katangian na nakaugat sa sariling kalikasan ng Diyos at makikita sa mga naghahangad na maging banal, mga kapatid. And it is rooted in God's nature. Ibig sabihin, ang kabanalan sa pasimula ay salamin ng sariling katangian ng Diyos na perpekto at hindi nagbabago. Sa makatuwid, ang kagandahang nagmumula sa kabanalan ay nakabatay din sa isang bagay na walang hanggan at nagtatagal. And ito pa, ang isang larawan ni Kristo, ang paggawa ng kagandahan ng kabanalan ay isang patuloy at nananatiling katotohanan. Kaya nga it is real and genuine. And of course, ang matibay na mga katangian ay nangangaluhulugang hindi madaling mabulok o mawala. Hindi katulad na pisikal na kagandahan o makamundong mga nagawa. Ito ay walang tiyak na oras at patuloy na mabubuhay kahit na mawala ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang kagandahan ng beauty ng ating Panginoon through His holy inner being ay patuloy at ito po'y nagbibigay ng transformation sa buhay ng isang tao at relasyon niya sa niyang kapwa. Kaya nga patuloy itong umaalingaw-ngaw at nagbibigay inspirasyon sa iba na ginagawa itong pangmatagalang pamana ng ating Panginoon, mga kapatid. When we say the beauty of God's holiness is abiding, ito po ay patuloy, mga kapatid. Wala hong katapusan. Yung nakikita nating kagandahan dito po sa mundo ay mayroon pong katapusan. Ngunit sa Diyos, it is continuous. It is forever. It is the nature of God. He is holy. Ikaapat, the beauty of God's holiness is satisfying. Maraming mga bagay, maraming mga galaw, sige mga gawain, kagamitan, nakikita natin. Alam na, darating din ang panahon Kung meron kang magandang mga gamit, darating ang panahon, kapapagura mo rin, pagsasawaan mo rin.
Maaring halimbawa, ikaw ang klase ng tao na you're a globetrotter, meaning you're always traveling, trying to seek new adventures. Darating ang panahon, mapapagod ka rin, kapatid. Maaring nag-accumulate ka ng maraming mga magagandang bagay. Darating din ang panahon, ay mawawalan ka na ng interest doon. But when you see the beauty of God's holiness, it is satisfying. Hiwala ka nang hahanap-hanapin pa. Kapag na-reveal na sa iyo at nakita mo ang kabanalan ng ating Diyos, you're gonna feel awesome. You're gonna feel different, mga kapatid. Nanaisin mo rin na ikaw ay magkaroon ng isang banal na uri ng pamumuhay. You're gonna see, you're gonna feel, it's going to reveal marireveal sa iyo kung ano ang ganda ng isang madalisay na uri ng buhay. Isang buhay na may kabanalan, isang uri ng buhay ng may kalinisan. Kaya the beauty of God's holiness is satisfying. Kaya yung 1 Timothy 6 verse 6 sa katunayan, May malaking ang pakinabang sa reliyon kung ang tayo marunong masiyahan. that's why godliness, With contentment is great gain. yeah, mga kaya kapatid. ngayon during our sanctification process, we are trying to live holy lives. Let us continue to thirst after righteousness until we end our earthly journey. As we live a holier lives, we become closer in our walk with God. And the more real rest of our soul we shall enjoy. Sometimes we just don't realize this, mga kapatid. When we see the holiness of God, it gives you so much peace. So, and then fifth, the beauty of God's holiness is glorifying to God. Whenever God reveals His holiness, papakita niya sa iyo kung gaano siya kabanal. Sa lahat ng kanyang pagkilos, mga kapatid, you see, it glorifies God. You know why? Because it is only God who has this beauty of holiness. Tayo po, lagi pong nagsusumikap hanggang sa ngayon. Nagsusumikap tayo hanggang sa katapusan ng ating buhay. That's why I pray and I encourage you, my dear people of God, my dear brothers and sisters, let the beauty of the Lord, our God, be upon us. I suggest, my brothers and sisters, see, that you read and read and read many times Psalm 96, and it will engulf your whole being. You will become closer to God and worship Him in the beauty of His holiness. God will reveal Himself as you read line by line, every word, every phrase in Psalm 96. You see, He will reveal to you the beauty of His holiness. You will feel that God is real. You will experience the abiding power of His greatness. You will feel close to Him, and you will feel satisfied. That's why the glorious beauty of God's holiness gives us satisfaction. Therefore, it leads us to worship Him all the time. Whatever you are doing, ano man ang ginagawa mo, you will have the desire to worship Him, to glorify Him. You shall always have making efforts na siya po ay bigyan ng kaluwalhatian. This is our sanctification process. That's why in Psalm 60, verse 2, The Lord will rise upon you, and His glory appears over you. yes, Ang Panginoon ay babangon sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. magpapakita ang Diyos. Do it, my dear people of God. You see, when you read Psalms, punong-puno ang Psalms ng mga papuri at pagsamba sa Diyos. Read them over and over again. You see, as you read, as you meditate on this line by line, praises by praises, it will engulf your whole being. Matutuwa ka, kapatid. You're gonna feel different. You will begin to worship God in spirit and in truth. That's why worship the Lord in the beauty of His holiness is the only kind of beauty na tinatanggap ng Diyos sa ating pagsamba sa Kanya.
Godliness is to the soul as the light is to the world, you see. So, ito ay isang bagay na nais ng Diyos na ito ay gawin natin sa Kanya. Sambahin siya in the beauty of His holiness. Okay. Kaya nga ang Diyos ay naghahanap ng mga mananampalataya na sasamba sa Kanyang kabanalan. Ang pagkilala, pagpapahalaga, pagpaparangal sa Kanya, sa Kanyang kabanalan. Kaya ang nais ng Diyos ay makita ang kabanalan nito sa Kanyang mga tagasunod, mga kapatid. Ang kabanalan ay isang mahalagang katangian na ninanais ng Diyos para sa lahat ng tao. God said, be holy because I am holy. Amen. Kaya kung makakita man tayo ng mga arkitektura at mamahaling kasuotan, tandaan natin, walang kalaguran ang Diyos, lalo na sa mga kasalanan. Kung baga, itinutuon natin ang sarili natin sa nakikita nating physical at hindi natin At material. At material. Ayan ay walang kaluguran sa Panginoon. Maganda po yan mga kapatid, pero hindi po dyan ang emphasis ng buhay natin, kundi kilanlin natin ang kabanalan ng ating Diyos. Marami pong magagandang bagay. Ang lahat naman ng yan ay mula sa Panginoon at likha pa rin ng Panginoon. But the best thing that we should do in our responsibility, kilanlin natin ang kabanalan ng ating Panginoon. We must humble ourselves before God. How do we worship God in the beauty of His holiness? Let us be humble in front of Him and approach His throne and serve Him with a fear of reverence and awe. That's why in Psalm 29 verse 2, see, it calls believers to ascribe glory to the Lord's name and worship Him in the splendor of His holiness. Ang ganda, no? Splendor of His holiness. So, we worship the Lord sa kagandahan at kabanalan, sa Kanyang kabanalan. Approach Him. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Magpakababa tayo at humingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Let's live out, remove all that is not of God in our lives. Come to Him with love and reverence and respect and worship Him. And the Lord will accept our worship. In our prayers, give thanks to God. Give praise to God. Sing new songs to God. Let Him become the number one person in our lives. Ituon natin ang ating kaisipan, ang ating puso, ang buong pagkatao natin sa ating Panginoon. And the Lord shall give us, kung ano ang ating pangangailangan. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, seek the kingdom of God and everything else will be given unto you. If we put God first, you see, ang Diyos po ay mapagpala sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala at sumasamba. That's why ang kabanalan po ay napakahalagang bahagi ng nature ng Panginoon. Napakahalaga. He is so pure. He is completely free from any evil. He is the ultimate standard of what is right and good. That's why let us acknowledge His sovereignty, ang Kanyang pagkahari para po sa ating lahat. He is the supreme ruler. That's why our worship should reflect His authority and power. Kaya in essence, worshiping God in the beauty of His holiness is a call to offer God true and meaningful worship characterized by our reverence. Paggalang natin sa Diyos. Pagkilala sa ating Panginoon. At meron tayong transformed life pag humarap tayo sa ating Panginoon. At yung bagong buhay na tinanggap natin, they should reflect also God's holiness. Sapagkat sa pamamagitan ng mga pagtuturong ginagawa ng Panginoon sa atin araw-araw, it should lead us to live a holy life. See, what is worship? It is the act of adoring, exalting, honoring Him, praising, thanking God. Let us sing, speak, meditate, and sometimes we weep in front of God sapagkat ando doon yung malalim na paghanga natin sa kabanalan ng ating Panginoon. And all this we do with a pure heart and integrity as we approach the presence of God. So let us remind ourselves, see,
When we come into the presence of God, He is the true and ultimate wonderful God of the universe, deserving of our undivided attention. So let our attitude be with humility and awesomeness, with reverence to our God. And as we approach a holy God, we must approach Him in a holy manner. Kaya nga, nais ng Panginoon na tayo'y patuloy na sumamba sa Kanya sapagkat ang pagsamba ay isang transformative power na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kapag tayo ay na-transform into His likeness, patuloy nating sasambahin ng Diyos na nagbibigay ng kaluguran sa Kanya at ang ating buhay na nakasalalay sa Kanya ay magbibigay din ng isang transformative power, hindi lang sa atin, mandi sa ating kapwa. At patuloy, sama-sama tayong magbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Ito ay isang magandang panahon para ipagtapat natin sa Diyos na Siya lamang ang tanging Diyos na sasambahin natin at wala nang iba. Marami tayo kasing nakikita ngayon sa surrounding na kumakalat ang mga salapi na nagbibigay kaluguran sa tao. Tandaan natin yan ay temporary lamang. At sabi nga nila, hindi natin madadala sa langit yan. Pero ang ating katawang lupa na binago ng Diyos ay magbabago at makikilala natin lubusan ng ating Panginoon at dadalhin niya tayo sa isang bagay, isang lugar na sama-sama tayong magbibigay papuri sa ating Panginoon. That's why let us worship the Lord in spirit and in truth. Oo. See, our true worship comes from a sincere and a genuine heart to connect with God. So, let God's Word guide us in our worship. At unawain natin ano ba ang kanyang mga plano, ano ba ang kanyang mga naisin, ano ba ang kanyang mga ninanais na maganap para po sa ating buhay. At ang isa dito mga kapatid, as we understand God's will for our lives, let's worship Him. Bigyan natin siya ng pasasalamat, Panginoon, at ating nauunawaan ang kanyang mga pagkilos sa ating buhay. Reflect on God's Word and His attributes at hayaan natin, pahintulutan natin na ang kanyang katotohanan ang siyang magbago sa ating buhay. At remember, mga kapatid, lagi natin alalahanin may buhay sa kabilang buhay. Remember that yung worship natin hindi lang po para dito, para din po yun sa kabilang buhay at ating ang napag-aaralan na dito pa lang sinasanay na tayo ng Panginoon na tayo ay sumamba sa Kanya dahil kasi pagdating natin doon sa kabilang buhay, we will be continuously praising and worshiping God. So we have to cultivate an understanding ng karakter ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. You see, and we will experience the beauty of God's presence. You see, we will experience, ang kabanalan ng Diyos. And it's so awesome, kapatid. When God reveals Himself to you and He reveals His holiness to you, nako, you're gonna feel awesome. Talagang ma-experience mo ang kadakilaan ng ating Panginoon. See, yung worship the Lord, it originates from the Bible. Hindi lang po yung isang bagay na sinasabi natin, kundi yan po ay nasa Biblia, mga kapatid. Mahalaga po yan. Kaya pinahihintulutan tayo ng Diyos, ini-encourage tayo ng Diyos na ito po ay ating pag-aralan. Sapagkat sa uri ng buhay ng maraming tao ngayon, you see, nalilimutan na sumamba sa Diyos. So we begin to really focus on our everyday needs, yung ating mga material na pangangailangan. See, without realizing or nalilimutan natin, sambahin mo ang Diyos and everything else God will provide. See, nais ng Diyos, alam ng Diyos na ang lahat ng ating pangangailangan. Just continue worshiping Him and the Lord will give our heart's desire. Let's read a portion of Psalm 96 in verses 4 to 12. Diyan, nasa saan? Sa Tagalog, mga kapatid, sa mga awit 96, mga talata 4 hanggang 12. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos. Siya'y dapat na igalang, ang Diyos ng sanlibot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan.
Siya'y puspos ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya'y kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo'y maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay isang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupay langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. So you see, napansin niyo po ba, na-take note niyo po ba kung papaano nangusap si Haring David? Tinatawagan po niya ang lahat na sumamba sa ating Panginoon. At kapag binasa mo pa rin itong mga verses na ito, mga kapatid, even in the English version, mga kapatid, you will notice that David uses superlative words. Tunay pong dakila, ganap ang ating Diyos. Kaya sa 2 Corinthians 4, 3-4. Sa Tagalog, mga kapatid, pangalawang Korinto 4, talata 3-4, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga mapapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. You know, the tragedy in the 2 Corinthians 4, verses 3-4, is we are naturally blind to the glory of God. You see, at ito po ay veiled o natatakpan from the spiritual understanding of serious. Kapag tayo po ay nabubuhay, wala tayong relasyon sa Diyos, ayaw natin panampalataya, hindi mo talaga makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, until this veil is removed, we are forgiven of our sins. You see, we humbled ourselves and then go back to God, have a relationship with Him. Mayroong ba pagpapakumba na magkaroon ng bagong buhay? You see, ito pong veil na ito ay maaalis. And the Lord will reveal to us His holiness. And truly, God is faithful. He will bless us. And we will see the wonder of our salvation. See, sinasabi rin dito sa mga salitang ito ni San Pablo that we have to have the desire na tayo po ay mapatawad ng Diyos. We must have the desire na yan, talukbong na yan, ay maalis upang makita natin ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos. At tayo rin ay magkaroon ng desire na magkaroon ng kabanalan. Kaya ang pamamaraan ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na siya pong nagbibigay sa atin ng lakas, ng dunamis, ng power, upang tayo po ay makapamuhay ng isang banal na buhay, habagat ito ang nais ng Panginoon. And then therefore, kapag tayo po ay na bagong buhay na, nakipag-isa na tayo kay Kristo, at talagang tayo po ay nanangan sa mga salita ng ating Panginoon, then therefore makikita na natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay nagising na, spiritually awakened, nagising na tayo sa ating pagkakamali, nagising na tayo sa isang lumang uri ng buhay, we'll now begin to appreciate and recognize the beauty of God's holiness. And this wonder, it will grip our soul. It will engulf our soul. And wonder leads to worship. We shall wonder at the beauty of God's holiness. See, and Nagiging this, automatic sa buhay natin yan. No? totoo Once mga kapatid, pag nakita mo ang kabanalan ng Diyos, mamamangha ka. Pray and ask God to reveal to you His holiness. He's so awesome, mga kapatid. Tunay na dakila. Yan po ay kailangan natin sa ating buhay.
You know, when God reveals Himself, it gives us the power, the energy, the strength to live a life for God and for Christ. Honoring God, honoring our Jesus Christ, putting Him first in our daily life. And it's the beauty of the salvation that God is giving to each and every believer. Ang Diyos ang nag-create po ng beauty. Lahat ng nakikita natin maganda, mga kapatid, except for kasalanan. Kaya lang kung hindi po natin bibigyan ng pansin at pahahalagan, you see, ang lahat ng ito, you see, hindi po tayo makapapasok, hindi po tayo makarating sa presensya ng Diyos. Tanghalin natin ang lahat ng mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Lahat ng kanyang mga nilikha nagpapahayag ng kagandahan at kabanalan ng ating Panginoon. Kilanlin natin, Panginoon. That's why the beauty of God is our standard. The beauty of God's holiness is our guide sa ating buhay. You see, purihin ng Panginoon. So, what is the high purpose of the beauty of God's holiness? Of course, to worship Him, Yes, no? to worship Him. Oh, kaya without holiness, there can be no acceptable worship of the Lord. Worship of God is a purpose of our very existence, mga kapatid. Hindi nyo pa, minsan nasasabi natin, parang mahirap i-worship si Lord, no? Kasi minsan nauuna yung sarili natin. Eh. Pero pag nakatuon ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang katawang ito'y nakatahimik lang at patuloy na minemeditate kung sino ang Diyos, makikita natin automatic na. Makikita natin ang buhay natin ay makikita natin sa isang kaisipan na ang larawan ng ating Diyos ay banal at sambahin lamang natin siya at magbibigay tayo ng isang nakalulugod na pagtatanghal ng katangian ng ating Panginoon. Tandaan natin, God's beauty is also displayed in the radiance of His absolute perfection. Perfecto ang Diyos, kaya kung perfecto siya, itong perfection na ito ay magbibigay ng isang katangian na hindi natin maikukumpara sa anumang bagay. Kaya nga ang sabi ng Psalm 50 verse 2. Psalm 50 verse 2, from Zion, perfect in beauty, God shines forth, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, when we see the wonder of the beauty of God's holiness, you see, it leads us to worship. Now, another important element is faith. When we exercise faith, you see, it results in true worship. Kapag tayo po ay tunay na nananampalataya sa ating Panginoon at ating pinanampalatayanan, see, we trust the Word of God, we trust God sa lahat ng kanyang pagkilos, it leads us to worship God. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita, kayo ay maging ganap. Be perfect just as your Father in heaven is perfect. In Matthew 5:48. Sapagkat ang Diyos po ay perfecto. Marapat lamang na siya po ay ating sambahin. Ang kanyang pagiging perfecto ay tumatago sa lahat ng iba pa niyang katangian. See, yung kanyang perfection, hindi po, wala pong katulad dyan, mga kapatid. Ganap ang ating Panginoon. Hindi siya maaaring maging higit pa sa kung anuman, kasi siya na yung pinaka-ultimate, siya na yung pinaka-ganap. Wala nang iba pang maiko-compare natin ng ating Panginoon. You see? So when we become to understand God's holiness, you see, it means we value perfection. You see, His beauty, the beauty of God is all that He possesses in His character. He is truly a great and a wonderful and a pure God, a holy God. There's so much holiness in His character. Lahat ng kanyang ginagawa, mga kapatid, ay mayroong kabanalan. That's why it is His beauty. Yan ang kagandahan ng ating Panginoon. At yung kanyang pagiging infinite or infinite, without bounds or without limit. God is infinite in His being. He possesses all of His perfection to the fullest
potential. No boundary, no limits. God is so perfect. That's why He is so beautiful. That's why tunay na dakila ang ating Panginoon, mga kapatid. Kasi kaya ang kagandahan ng Diyos, oh come on, my dear people of God, pray to God that this beauty of God's holiness be upon us. Jesus is beautiful. He is the perfect image of our God. That's why sinasabi ni San Pablo, we are made alive to God. Through God, you see, we will have a new life. We will see the light of the gospel. We will see the glory of God. The image of God is our Lord Jesus Christ. God is infinitely glorious and ultimately beautiful in the person of our Lord Jesus Christ. Jesus is the image of the beautiful God. He is the image of the invisible God in Colossians 1:15. And Jesus is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature in Hebrews 1-3. My dear people of God, we thank God for giving this blessed and holy hour para po ating mapag-aralan ang kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon. I encourage you to read the whole chapter of Psalm 96. It is so beautiful. Read and reread and reread and meditate, and you will see, you will feel, you will experience. As you read verses by verses, praises by praise, you will become the awesomeness. You will experience the awesomeness of God. You will experience, God will reveal His holiness to you. Mamamangha ka, bawat salita, bawat mababasa mo mga kapatid, mamamangha ka. Because this is how David describes the beauty of God's greatness. Kapatid, so I encourage you, read and reread. And if you want to memorize, madali lang naman ma-memorize sapagkat nasa loob mo na eh. Nasa loob na ng iyong buong pagkatao. Kapag kapatuloy mo binabasa yan, maya-mayang konti, alam mo na yan, nakakapasok na sa buong pagkatao mo. Sabi ko nga, it will engulf your whole being. And you will fall in love with this entire passage. So, we praise and thank the Lord, o mga kapatid. Napakagandang topic para pag-aralan. Napakahabang topic para po ating talakayin sa isang pag-aaral o isang pagtatagpo natin. Itutuloy po natin sa ating pang mga susunod na mga pag-aaral. But for the meantime, worship the Lord, praise the Lord, thank the Lord, sing a new song to the Lord, for He is beautiful, and truly He is great, He is wonderful. Praise the Lord in the glory of His holiness. Amen. Ngayon naman po, ating babatiin ang mga may birthday, August 1, 2025. Happy birthday to Sister S.P. Sahol. Happy birthday to Sister Marilyn Neo. And happy birthday to Sister J.M. Ocampo. Batiin na rin natin si Dennis Cabral, Yeah. birthday niya, at si Reggie Cabral. Purihin ang Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat. Have a great day. Have a nice day. It's your blessed day. Glory to God, hallelujah, purihin ng Diyos. At we have a repeat new song of the week. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Composed by Sister Sophia Martinez and Sister Meredith Cruz. Praise the Lord.
para sa ating closing prayer. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong binago. Salamat at marunong na kaming makapagbigay ng parangal sa iyong banal na pangalan. Patuloy mo po kaming ingatan at patuloy mong palakasin ang aming puso, ang aming mind na binibigyan mo ng karunungan upang muli naming ma-realize na kami makasalanan, subalit binago mo at pinatawad. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin at dalangin po namin na ang Banal na Espiritu ay patuloy na magmamanifest sa aming buhay upang ang enerhiya, ang kalakasan na ibinigay mo ay patuloy namin mabibigyan ng kahalagaan ang pagsamba sa iyong banal na pangalan. We give the glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, walang katulad man. Hindi kami mag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabigay. Wala na, hahanapin pa, dahil ikaw ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo hanggang dulo. Kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo hanggang dulo. Kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabinigay. Wala na, hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong nabinigay. Wala na, hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the